Mukhang babalik ng mas malakas, mas gigil at mas unstoppable ngayong season ang dating NBA champion na Oklahoma City Thunder mga idol. Bagamat nawala sa kanila sina Aaron Wiggins at Isaiah Joe, tila mas nakuha naman nila ang mga piyesang kailangan nila para mas lalong lumakas. Isa na rito ang 7'3" na higanting si Adey Mara, isang rim protector na inaasahang magiging malaking sandata nila laban sa mga dominanting big men tulad ni Victor Wembanyama na naging malaking dahilan ng kanilang pagkatalo noong nakaraang Western Conference Finals. Hindi lang yon, nagdagdag pa sila ng isang potensyal na alas sa pamamagitan ng rookie sharpshooter na si Bennett Sturts na maaring magbigay ng panibagong banta sa kanilang opensa. Kaya sa video natin ngayon mga idol, pag-uusapan natin kung mas malakas nga bang babalik ang Oklahoma City Thunder ngayong season. Ano ang maiambag ni Adey Mara at Bennett Sturts? Paano nila mapapalalim ang isang napakalakas na roster na ng Thunder? At sapat na ba ang mga upgrade na ito para muling maging paborito silang manalo ng kampyonato? Kaya tara mga idol, diretso na tayo! Last season sa West Finals ay nag-exit at ramdam ang pagkadismaya ng bawat player ng Thunder dahil sa pagkatalo nila sa San Antonio Spurs na pinamumunuan ng alien na si Victor Wembanyama. Kitang-kita sa seryeng yun kung paano naging malaking problema ng Thunder ang height, length at versatility ni Wemby. Walang makapigil sa kanya pag nasa paint na siya mga idol. Kaya naman isang bagay ang sinigurado ngayon ng prangkisa ng Oklahoma City, ang pagdagdag sa ipantatapat kay Wembanyama. Well, bago tayo pumunta sa mga bagong muka na inaasahang magpapalakas sa kupunan, kailangan muna nating talakayin ang mga nawalang pyesa. Ang pagkawala ng dalawa sa pinakamaasahan nilang role players, sina Aaron Wiggins at Isaiah Joe. Si Aaron Wiggins ay na-trade sa Atlanta Hawks kapalit ng 2 future second round picks at isang 9 million trade exception. Sobrang sayang si Wiggins mga idol. Alam natin lahat kung gaano siya ka-steady at ka-reliable sa court. Siya yung perfectong plug and play na wingman. Gusto mo ng depensa sa star player ng kalaban, nandyan si Wiggins. Kailangan mo ng hustle plays, offensive rebounds at timely backdoor cuts, gagawin niya yan nang walang reklamo mga idol. Kasama siya sa matagumpay na championship run nila noong 2025 kaya medyo masakit sa puso ng mga fans na makita siyang nakasuot na ng ibang jersey. Well, gayon din kahirap ang pagkawala ni Isaiah Joe. Si Joe ang nagsisilbing pangunahing floor spacer ng koponan. Isa sa mga pinaka-lethal na sniper o sharpshooter hindi lang sa OKC kundi sa buong liga mga idol. Ang kanyang spacing at gravity sa labas ng 3-point arc ang nagbibigay ng napakalaking espasyo para makadrive sina SGA at J-Dub papunta sa basket. Kung wala si Joe, mas madaling mag-collapse ang depensa sa paint. Kaya naman ang pagkawala ng dalawang ito ay tinuturing na isang malaking dagok sa ilalim ng Thunder bench. Pero gaya ng inaasahan ng lahat, tiyak na makakagawa ng paraan ng front office para mapunan ang pagkawala ng kanilang dalawang mahalagang piyesang ito. At kilala natin ang Thunder na magaling pagdating sa paghahanap ng mga magagaling na player mga idol. Kaya naman mabilis nilang napalitan ng mga batang talento mula sa draft na mas mura ang kontrata pero mataas ang upside. Una mga idol ay itong si Adey Mara, ang 7'3" na pader at posibleng Wemby stopper. Well, dito na tayo papasok sa mga kapanapanabik na bagong addition ng Thunder mula sa 2026 NBA draft. Unang-una na dyan ang number 12 overall pick na nakuha nila, ang 7'3" center mula sa Michigan, ang Spanish prospect na si Adey Mara. Ibalik natin ang usapan sa nakaraang Western Conference Finals mga idol. Nakita natin ang pinakamalaking butas ng Thunder, ang kawalan ng purong laki at tangkad laban sa isang higanting tulad ni Victor Wembanyama. Kahit pagaano kagaling dumipensa si Chet Holmgren bilang isang elite rim protector, talagang nahirapan siya sa size, reach at athletic ability ni Wemby. Masyadong mahaba at mataas ang release point ni Wembanyama para mablock ni Chet ng basta-basta. At kadalasan nabubugbog sa ilalim si Chet dahil sa pagkakaiba ng weight at frame. Kailangan ng OKC ng isang malaking tao, isang dambuhala na pwede nilang ibangga sa ilalim kapag kailangan nila ng extra height at presensya sa paint. At dyan papasok si Adey Mara mga idol, standing 7'3". Si Mara ay hindi lang basta isang malaking puno nakatayo sa gitna ng court. Meron siyang magandang touch sa ilalim ng basket, malambot na kamay at higit sa lahat, isa siyang napakagaling na passer para sa kanyang posisyon. Kung babasahin natin ang kanyang scouting report, madalas siyang ikumpara ng mga analyst kay Zach Edey dahil sa kanyang size at play style. Pero mayroon siyang Spanish player, yung typical na European basketball IQ kung saan magaling siyang bumasa ng laro at mag-distribute ng bola mula sa high post. Ngayon, ang malaking katanungan na nasa isip ng bawat Thunder fan mga idol, si Adey Mara ba ang sagot? Siya ba ang magiging tinaguriang Wemby stopper? Well, maging realistic tayo mga idol, sa kasalukuyang NBA, wala ni isang player ang may tuturing na totoong stopper kay Wembanyama dahil sa sobrang kakaiba ng skill set niya. Pero ang pwedeng dalhin ni Mara ay isang completely different look para sa depensa ng Thunder. Sa halip na hayaang mapagod at
mabugbog si Chet sa ilalim sa buong laro, pwedeng ipasok si Mara para maging anchor at tagabantay sa restricted area. Dahil sa 7'3" na frame niya at mahabang wingspan, may kakayahan siyang i-challenge at bulabugin ng mga tira ni Wemby sa mid-range at sa paint nang hindi kinakailangan tumalon ng sobrang taas. Mabibigyan niya ng resistance si Wemby na hindi nagagawa ng mas maliit na defenders. Siyempre may magiging challenge din si Mara sa pagpasok niya sa liga, partikular na ang kanyang foot speed at lateral quickness. Dahil sa sobrang laki niya, hindi siya ganun kabilis gumalaw sa perimeter. Kung ma-switch siya sa mga maliliksi at mabibilis na guard, sigurado magiging target siya sa pick and roll action mga idol. Baka paikutin lang siya ng mga point guards ng kalaban, pero kung gagamitin siya ng tama, halimbawa na lang sa isang drop coverage system kung saan mananatili siyang malapit sa basket o kaya ipantapat lamang sa mga traditional big men ng kabilang team, napakalaking tulong niya mga idol. Para siyang isang pader na magbibigay ng elite rim protection. Well, kung si Ade Mara ang sasagot sa problema nila sa size at interior presence, sino naman ang pupuno sa naiwang pwesto na Isaiah Joe bilang designated shooter ng team? Dito na papasok ang isa pang drop masterclass ni Sam Presti. Nakuha nila sa 16th overall pick sa pamamagitan ng isang drop day trade kasama ang Memphis Grizzlies ang dynamic guard mula sa Loa na si Bennett Sturts. Isa siyang absolute bucket getter noong nasa college pa siya mga idol. Tingnan nyo ang kanyang mga numero, nag-average siya ng 19.8 points, 4.4 assists, 2.6 rebounds at 1.4 steals per game sa kanyang nag-iisang pasabog na season sa Loa City. Napaka all-around mga idol, pero ang pinakamahalagang stat niya na kailangan nyong malaman at tandaan, tumira siya ng 48% clip sa mga catch and shoot situations. At higit pa doon, mayroon siyang mind-boggling na 51% accuracy kapag guarded ang kanyang catch and shoot jumpers. Ibig sabihin mga idol, kahit may nakadikit na kamay sa mukha niya o may mahabol na defender, na ipapasok pa rin niya ang tres ng walang kahirap-hirap. Siya na nga siguro ang pinaka-perfect na replacement para kay Isaiah Joe. Bukod sa pagiging lethal na shooter, magaling din si Sturts mag-handle ng pick and roll plays. Sa katunayan mga idol, nasa 91st percentile siya bilang PNR ball handler sa buong NCAA noong nakaraang taon. Hindi lang siya basta spot-up shooter na nakatayo lang sa kanto ng court at naghihintay ng bola. Kaya niyang gumawa ng sarili niyang tira off the dribble. Kaya niyang umatake at mag-drive sa basket kapag nag-close out na masyadong mabilis ang depensa, at matalino rin siyang dumepensa mga idol. Isa siyang opportunistic defender na laging nagabang sa passing lanes para maka-steal at makapag-generate ng transition points. Ngayon mga idol, pagsamasamahin natin ang lahat ng mga detaling ito sa isang malaking picture. Nawala man sina Isaiah Joe at Aaron Wiggins, tignan nyo naman ang natirang mga pyesa. Intact pa rin ang lalim ng kanilang depth, at honestly mga idol, pag tinignan mo mula starters hanggang bench, isa pa rin ito sa pinaka-stack at pinaka-kumpletong lineup sa buong NBA. Walang duda dyan mga idol. Unang-una sa lahat, nandyan pa rin ang kanilang franchise cornerstone na mukha ng kupunan at legit MVP candidate na si Shai Gilgeous-Alexander. Si SGA ay nananatiling unstoppable sa pag-drive papunta sa basket at sa kanyang signature mid-range game na nagpapabaliw sa mga defenders. Hanggat nasa kanya ang bola mga idol, sa mga clutch moments, laging may malaking tsansa ang Thunder na iuwi ang panalo. Nandyan din sila Jalen Williams o J-Dub na lalo pang nag-i-improve at nagiging halimaw year after year. Siya ang perpektong co-star kay SGA. May kakayahan siya mag-take over sa fourth quarter, umiscore mula sa lahat ng anggulo at dumipensa sa best player ng kabilang team kapag kinakailangan. At syempre si Chet Holmgren, ang kanilang sariling unicorn. Makakabalik siya ngayong season na may mas maraming experience sa ilalim ng kanyang sinturon, mas malakas na pangangatawan at mas mataas na basketball IQ. Ang kanyang pagiging elite rim protector at stretch big na nakakatira ng tres ay ang makina na nagpapagana sa buong opensa at depensa ng Thunder. Pero hindi lang dyan natatapos ang kwento mga idol. Ang kanilang supporting cast ay binubuo ng mga manlalaro na handang gampanan ng anumang role. Nandyan ang ultimate defensive pest at hustle na si Alex Caruso na laging nagbibigay ng matinding energy, veteran present at championship pedigree. Si Isaiah Hartenstein na kinuha nila para magbigay ng elite rebounding, passing mula sa post at physicality sa ilalim, ay nandyan pa rin para makipagbalyahan sa mga malalaking sentro ng kabilang team. Sa wing at backcourt nila, nandyan pa rin ang kanilang premier defensive stopper na si Lu Dort. Kapag kailangan mong ikadena ang pinakamagaling na scorer ng kalaban, si Dort ang unang tatawagin. Ang mga nakababatang guards na sina Cason Wallace, Jared McKinn at AJ Mitchell ay patuloy sa kanilang development at inaasahan kukuha ng mas malaking minuto at responsibilidad sa pagkawala ni na Joe at Wiggins. At wag din natin kalimutan ng palagi nakangiting si Jalen Williams na kahit kailan ay lagi pa ring handang isakripisyo ang kanyang katawan para kumuha ng charges, kumuha ng rebounds at mag-set ng solid bone crushing screens para sa mga guards. Kaya naman kung tatanungin ninyo ako mga idol, gaano sila kadelikado this season? Ang sagot ko, sobrang delikado mga idol. Nakakatakot ang potensyal ng team na ito. Kung susuriin nating mabuti ang roster construction at ang vision ni Sam Presti, makikita natin na ang bawat player sa lineup ay may napaka-specific na role na ginagampanan ng mataas na level. May mga elite on-ball creator sila at go-to scorers. May mga elite perimeter defender sila na nagpapahirap sa buhay ng
ng mga guards. May elite rim protection sila sa loob at ngayon na na-replenish pa ang shooting at playmaking sa labas sa pagdating ng mga rookies. Well, kayo mga idol, sa tingin nyo ba mas makakabalik na mas malakas ang Oklahoma City Thunder?